Hello po sa mga mahal kong listeners. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hello po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Kuya, anong ganap natin ngayon? Naubos na ang pera natin eh. Ano pa nga ba? Eh di dating gawi. Siguraduhin mo lang na hindi ka papalpak ha. Kailangan nating kumita ngayon. Hindi na sapat ang nakukuha natin mga barya eh. Pasokan na rin. Ay, kahirap naman kasi ng pinagagawa mo eh. Ang ganda-ganda ko. Baka kahit maglublob pa ako sa uling hindi sila maawa sa akin. Eh saan ka naman kasi nakakita ng pulubing na mamalimos na napakabango pa? Mumurahing pabango lang naman ang gamit ko. Nabili ko lang yun sa bangketa. Kahit na. Mabuti na nga lang at naniniwala pa silang nagugutom ka at kaawa-awa eh. Syempre naman best actress kaya ako. Ewan ko sa'yo. O sige, mag-ayos ka na. Maraming tao ngayon sa Quiapo dahil linggo eh. Ano kayang karakter ko ngayon? Dalian mo na. Mag-aayos na rin ako eh. Okay. Hindi lahat ng kabataan ay nakakaranas ng maginhawa at masayang buhay. Kagaya nga lang po namin ni Kuya Leroy. Laking lansangan po kami. Maaga rin po kaming naulila. Dating nagtitinda ng sampagita ang nanay namin. Samantalang sa junk shop naman po nagtatrabaho si tatay. Grade 6 po ako nang maaksidente ang mga magulang namin at nabiktima ng isang nag-aamok noon. Simula noon kami na lang ni Kuya ang bumuhay sa mga sarili namin. Marami po kaming natutunang masasamang gawain. Pero bago ko po ipagpatuloy, magpapakilala po muna ako. Ako po si Ella, isang magaling na artista sa kalsada. Magaling din po akong manguto gamit ang angkin kong kagandahan. Nabuhay sa maduming kalakaran ng mundo. Nang panahon po na nangyari ang ibabahagi kong kwento, aminado po ako na puno ng inggit at galit ang puso ko. Walang magulang na nagtatama sa mga pagkakamali ko. Wala kaming suportang natatanggap, kaya umiikot na po ang mundo naming magkapatid sa panggagancho. Ito po ang kwento ng buhay ko noon kasama ang kuya ko. Araw po ng linggo yon, puno na naman ng tao ang Quiapo. Maingay at abala ang kalsada. Malalakas ang busina ng mga jeep at hiyaw ng mga nagtitinda. Sa isang gilid ng bangketa, nakaupo ako sa semento. Marumi ang damit at may pahid ng uling sa mukha ko. Hawak ko rin ang isang lukot na plastic cup. Sa tabi ko, nakahiga si Kuya Leroy na nakatakip ang mukha ng maruming basahan. May hawak po kaming karton na may nakasulat na nasunugan po kami, tulong para sa pagkain at gamot ng kapatid ko. Maawa na po kayo! Kahapon pa po kami walang kain ng kuya ko eh. Natupok po ang bahay namin sa tondo nung isang araw. Wala man lang po kaming naisalbang kahit na anong damit. Kahit konting barya lang po. Bigyan niyo naman po kami ng konting awa. May nagbigay na ba? Ano pa? Huwag ka nga maingay, Kuya Leroy. Konti pa lang ang nagbibigay. Panay barya pa lang. Ella? Leroy? Pinabibigay ni Lola Iska baka raw nauuhaw na kayo. Salamat po Ate Jonah. Ay naku, umalis ka na nga rito. Baka mamaya mabuko pa kami magkapatid eh. Kuya naman inabutan lang tayo ni Ate Jonah ng palamig eh. Kaya kong bumili ng soft drinks pagkatapos natin dito no? Ay, kayo na nga ang binibigyan. Ikaw pa ang masungit dyan. Makaalis na nga. Si Kuya Leroy talaga. Ikaw siguro. Crush mo si Ate Jonah kaya laging mainit ang ulo mo Kapag binibigyan nila tayo, ganun ka. Manahimik ka na nga lang. Balik trabaho na. Yun nga po ang ginawa ko, Miss Winnie. Nagdrama po ulit ako habang itinataas ang karatulang gawalang po namin. Hindi naman po nagtagal, sunod-sunod na po ang naghulog ng pera sa baso namin. Lumipas pa po ang mga oras. Tumaas na rin ang sikat ng araw. Yumuko po ako at pinunasan ng pawis sa noo ko. May lumapit po sa aming isang lalaking may edad na. Puno ng alahas ang katawan niya. Naglagay siya sa baso namin ng 100. Nanlaki po ang mga mata ko. Unang beses na may nagbigay sa amin ng ganun kalaki. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng may kapal. Pangtanghalian po namin ito. Kuya,
may itatabi na naman tayong papel. Sa tansya ko, mahigit sa 500 ang kinita natin mula kaninang umaga. Pwede na tong pang-yosi at pang-ihaw mamaya. Uy, maliit pa yan, no? Linggo ngayon. Maraming taong galing sa simbahan na mabilis maawa. Gandahan mo pa yung acting mo, no? Medyo artificial pa yung pagpiyok ng boses mo kanina eh. Dapat yung parang di ka makahinga sa usok. Yung parang totoong-totoo ba? Grabe ka naman maging coach. O siya, maghahanda na ako. Anong oras ang lipat natin sa footbridge? Nag-aalisan ng ibang tindera rito eh. Mataas naman na ang araw eh. Ihanda mo na ang tali, saklay at bandage. Oras na para sa putol na binting pilay. Okay, maliligo na rin ako. Bibili pa ako ng pagkain natin eh. Wala ka bang balak na magpahinga muna ha, Kuya Leroy? Hindi naman mauubos sa mga tao ngayon eh. Paniguradong tiba-tiba tayo mamaya. Asikasuhin mo muna ang iniutos ko sa'yo. Pag nakabili ka na ng ulam, balikan mo ko. Kumain na muna tayo. Kailangan mo ng maraming lakas para mamayang gabi. Ha? Ano bang trabaho mamayang gabi? Kagaya ng dati. Kunwari, mag-aalo ka ng isang gabi. Tapos, dalhin mo sa madilim na sulok. Mga hold up tayo? Oo. Piliin mo ang biktima ng mabuti Tandaan mo, may mga kailangan ka para dyan sa patesda-tesda na yan. Vocational ang tawag doon, kuya. Kahit ano pa yan. Kailangan, malaki ang kitain natin ngayon. Sabi ko nga po eh. Sige na pala. Ay, anong ulam ang gusto mo, Kuya Leroy? Bumili ka na lang ng manok at saka 30 pesos na gulay. Mamayang gabi na tayo mag-iihaw. Malay mo, makadali tayo ng malaki. Di may lechon manok tayo. Uy, liempo ang gusto ko. Sige, galingan mo. Para makabili tayo ng liempo at lechong manok. Oo naman. Sige na. Bumili ka na ng ulam at nagugutom na ako eh. Iniwan ko po sa pwesto namin si Kuya Leroy, Miss Winnie. Dumiretso po ako sa Kanto Fried Chicken na kariton. Bumili lang po ako ng 4 na pirasong tigbe 25. Nang makabili po ako ay tumawid na lang ako para pumunta sa karinderya at bumili naman ng gulay at 3 order ng kanin. Humingi na rin po ako ng libreng sabaw. Nang mabili ko na po ang pananghalian namin, binalikan ko po si Kuya Leroy. Naabutan ko naman po siyang nagliligpit na. Mukhang nakadali ka po Kuya Leroy. Siyempre, ako pa ba? Magkano nadali mo? Marami-rami rin. Sa bahay na natin bilangin to. Pagkakain natin, diretso na ako sa footbridge. Hindi ka man lang magpapahinga? Pahinga? Uso ba yun? Para lang sa tamad yun, no? Bitbitin mo na yung karatula mo. Ako nang bahala sa iba. Okay po. Tara na po. Gutom na ako eh. Kinakain na ng malaking bituka ko ang maliit kong bituka. Oo na. Isip bata ka talaga. Pero love mo naman ako, kuya eh. May pagpipilian ba naman ako? Ako lang naman ang pamilya mo eh. Sabi ko nga po. Pagka-uwi po namin ay kaagad na nilantakan namin ang mga binili ko. At nang matapos na po kami, binilang na po namin ang kinita namin sa pamamalimos. Malawak na napangiti po kami ni Kuya nang mabilang namin yon, Miss Winnie. Aba, naka-1,000 mahigit din tayo, Kuya. Partida pa yun Kalahating araw pa lang tayo nun. Mukhang makakarami tayo kumpara nung mga nakaraang araw. Alam mo kung ano ang sigurado? Ano po? Kapag nakabingwit ka ng malaking isda mamaya, baka kahit ilang araw tayong hindi na mamalimos. Ay, gusto ko yan. Kaya galingan mo. Uy, ako pa ba? Sisiw yan sa akin, no? Ang galing-galing ko kaya. Mabuti naman. Ihanda mo na ang props ko. Kailangan ko na magpunta sa footbridge eh. Nagmamadali pong inayusan ko si Kuya. Niligyan ko na rin ng bandage ang buong kaliwang paa niya. Pagkatapos, inabot ko na po sa kanyang saklay na siya rin pong gumawa. Sa itaas ng footbridge nakaupo si Kuya Leroy. Nakalahad ang kanyang isang kamay. Pinapanood ko lang po siya. Nakatambay po ako sa kariton ni Lola Iska. Barya lang po. Pang maintenance lang po sa putol kong binte. Na-aksidente po sa pagko-construction. Parang awa nyo na po. Kahit konting barya lang po. Ang galing talaga umakting ng kuya ko. Lola Iska, 20 pesos nga pong kwek-kwek. Ela, anak, kani-kanina lang mugto ang mata mo. May nangyari ba?
Ay naku, Lola Iska, diskarte lang sa buhay. Alam niyo naman sa Maynila, kapag hindi ka madiskarte, mamamatay ka sa gutom o sa kalsada. Ay, heto po ang bayad ko oh. Salamat nga po pala sa palamig kanina ha. Ay, wag mo nang bayaran. Kainin mo na lang. Pero babala lang, Ella ha. Ang lahat ng maling ginagawa nyo, nakikita ng langit. Baka mamaya makarma kayo. Pareho naman kayong malusog at bata pa kayo. Bakit kailangan manloko ng kapwa para lang kumain? Ang perang galing sa panlilin lang, hindi nagdadala ng swerte yan. May katapat na sumpa yan. Sumpa? Lola Iska, 20 na po ako. Wala nang sumpa-sumpa ngayon. Ang totoong sumpa rito sa mundo ang magiging mahirap. At kami ni Kuya Leroy, di po kami papayag na mamatay na walang pera. Isa pa po, pinaghihirapan naman po namin ang perang kinikita namin Ay, nako. Nagsasayang ka lang ng laway sa batang yan. Di ka rin naman pakikinggan ng magkapatid na yan Ay, Toryo naman. Alam mo, Mang Toryo, mas mabuting galingan mo na lang ang pagtitinda ng buko. Kasi tumatanda ka ng ganyan Aba, marangal naman ang trabaho ko, iha. Kayo ng kuya mo. Pasalamat nga kayo at parang anak ang turing ni Iska sa nanay nyo nung nabubuhay siya. Baka kung hindi, kalaban nyo lahat ng tindera at tindero rito. Wala po kaming pakialam. Hayaan mo na siya, Toryo. Darating din ang panahon maiintindihan din nila ang mga sinasabi ko. Ano yan, Ella? Pinapangaralan ka na naman ba ng matandang yan, ha? Ay, Leroy, apo na ang turing ko sa inyong magkapatid. Ilang beses ko na kayong pinapakain dito kapag wala kayong maipambili ng hapunan. Nag-aalala lang ako sa inyo kapag nahuli kayo ng pulis at... Pulis? Walang makakahuli po sa amin, Lola Iska. Mas mabilis pa kami sa hangin At wag niyo na po kaming matawag-tawag na apo. Di ka namin lola, no? Tindera ka lang ng kwek-kwek dito. Kaya manahimik ka na lang. Bago ko pa ipatumbay ang kariton yun. Kuya Leroy, tama na. Hayaan mo na si Lola Iska. Totoo namang nakakalibre tayo ng hapunan minsan dahil sa kanya Tara na nga, Ella. Ihanda mo na yung sarili mo para sa drama hold-up, ha? Mamayang gabi yun. Hayaan mo na sila, Lola Iska. Wala ka rin naman pong mapapala Hindi naman po marunong makinig ang magkapatid na yan Tama ang apo mo. Pabayaan mo na lang silang mabulok sa kulungan kapag nahuli sila. Hindi ko rin naman sila matitiis, Toryo. Nangako ako sa nanay nila Naaalagaan ko sila sa abot ng makakaya ko. Hindi ko na po narinig ang iba pa nilang usapan dahil hinila na po ako ni Kuya Leroy pabalik sa tagpi-tagpi naming bahay. Pagdating po noon, nagtimpla si Kuya ng kape naming dalawa. Habang nagkakape, binilang niya po ang mga bariyang napalimusan niya. Araw-araw po ganun ang sistema namin sa bahay. Ay, bukas na lang tayo lumabas, ha? Napagod na ako Bibili na lang muna ako ng ihaw-ihaw kay Jonah. Sige po, Kuya. Pero sama po ako para mapili ko yung gusto ko. O sige. Halika na. Punta na tayo ron. Maganda rin na makapag-beauty rest ako. Para naman malaking isda mabingwit ko bukas. Oo. Maganda ka naman Magkamukha tayo. Panigurado na mas malaking isda ang madadali natin bukas. Paano pala yan, Kuya? Lunes na bukas. Konti lang ang tao. Huwag ka mag-alala. May part-time job ako sa junk shop Alam mo na, magaling akong magkutingting. Pag nakakuha na naman ako ng magandang makina, sold tayo. Saka may pasok ka bukas, di ba? Oo, pero hanggang 3:00 lang naman ang klase ko Kunin mo muna tong 500. Pamasahe mo at panggastos mo. 500? May naiwan pa po ba sa inyo niyan? Oo naman. Rerentahan ko na lang ang bike ng tropa ko. May delivery rin kasi ko bukas Delivery? Kailan ka pa nag-sideline? Ingot. Magbabaksak ako sa mga kontak ni Marco ng gamit. Yung pulbos? Oo. Malaki na naman ang porsyento ko dun Mabibilhan mo na ako ng cellphone? Oo naman. Basta galingan mo bukas ng gabi. Di lang cellphone ang bibilin ko para sa'yo. Bibigyan kita ng malaki-laki
makakabili ka ng mga gusto mo. Ay, naku, gusto ko yan, kuya. Talagang mukhang pera tong kapatid ko na to eh. Uy, si kuya naman oh. Totoo naman eh. Kinabukasan nang sumapit na ang 8:00 ng gabi, nag-ayos na ako para sa racket namin ng gabing yon. Nagsuot ako ng makintab na tube at maikling shorts. Kinapalan ko rin ang makeup ko. Nagsuot din ako ng high heels. Nang matapos na akong mag-ayos, pumunta na kami ni Kuya Leroy malapit sa mga club. Ilang taon na rin po namin ginagawa yun ni Kuya, kaya sanay na po ako. Kumakaway-kaway lang po ako at ngumingiti sa mga tao, Miss Winnie. Hindi naman nagtagal ay may humintong magandang kotse. Lumabas mula roon ang isang lalaking nakasuot ng suit. Marami rin siyang suot na alahas. Napangiti ako ng malaki nang makita ko siya. Pasimple po akong sumenyas kay Kuya Leroy na nakatayo lang malapit sa amin habang nagbubuga ng usok galing sa sigarilyo niya. Ngunit nang kinakausap ko na ang biktima namin, may bigla na lang lumitaw, si Ate Jonah. Hi, Pogi! Money down muna para alam ko kung paanong performance ko mamaya sa kama ha. Ella, anong ginagawa mo rito? Bakit ganyan ang ayos mo? Alam ba ni Leroy ang ginagawa mo? Ano na naman ang ginagawa mo rito? Ate Jonah, may respeto ako sa iyo. Pero wag mo pong pakialaman ang diskarte ko sa buhay. Kailangan kong gawin to para makapagtapos ako ng pag-aaral eh. Ella, hindi tama ang ginagawa mo. Wala ka nang pakialam. Tigilan mo na nga ako. Wala kang alam sa hirap ng buhay namin. Halika na, Pogi. Huwag mo nang pansinin ang isang yan. Lumalalim na ang gabi eh. Paano tayo makakarami kung tatayo lang tayo rito? Ay, bago ko nga pala makalimutan, akin na ang 5,000 usapan natin. Sure. Kaagad na naglabas ng wallet na gawa sa leather ang lalaking biktima namin. Nagningning ang mga mata ko nang makita ko kung gaano kakapal ang lamang pera noon. Hindi lang po ako sigurado kung tigi 1,000 ba yun. Nang maiabot niya sa akin ng pera, inirapan ko lang si Ate Jonah. Ikinawit ko naman ang kamay ko sa braso niya at hinila ko siya sa madilim na parte malayo-layo sa mga club at lalo na kay Ate Jonah. Nakasunod lang naman sa amin si Kuya Leroy. Nang nasa madilim na kami ng parte ng lugar na yon, ikinawit ko ang 2 kong kamay sa leeg niya at nang akmang hahalikan na niya ako, lumabas bigla si Kuya Leroy na may dalang baril. Itinutok niya yon sa tagiliran ng biktima namin. Hold up to. Ibigay mo sa akin ang pera mo. At saka ang mga alahas mo. Ay, wag po! Maawa po kayo sa amin! Manahimik ka ha. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Ay naku, Pogi! Pogi! Ibigay mo na sa kanya ang gusto niya. Natatakot ako. Baka patayin niya tayo. Yan. Magaling. Ngayon naman, akin na yung babaeng kasama mo. Ay naku, Pogi! Huwag kang papayag! Pag hindi mo siya binigay sa akin, papatayin kita. Namumutlang tumakbo palayo sa amin ng lalaki, Miss Winnie. Nang mawala na nga po siya sa paningin namin, hindi ko po napigilan ang sarili ko na tumawa. Ganon din po si Kuya. Hindi po namin inaasahang ganon kaduwag ang mayamang biktima namin. Grabe. Duwag pala yun eh. Sino bang hindi matatakot, Kuya? Tutukan mo ba naman ng baril? Sinong hindi matatakot nun, no? Ah, ito ba? Natakot siya sa lighter ko. Lighter? Oo. Ang astig, di ba? Lighter na baril ang design, di ba? Ang ganda, oh. Saan mo naman nakuha yan, Iniram ko lang doon sa bata ni Marco. Ang galing mo talaga, Kuya. Ako pa ba? Ang mabuti pa, kumain muna tayo. Ano bang gusto mong kainin, ha? Gusto ko ng burger, chicken, at fries. Uy, teka! Dami naman! Pero sige, magbihis ka muna. O eto, dinalhan kita ng jacket at pambura na makeup mo. Ay, salamat Kuya Leroy. The best ka talaga. Yun nga po ang ginawa ko. Isinuot ko po ang jacket at saka nagbura ko ng makeup ko. Nang kumakain na po kami, hindi ko po napigilan ng sarili ko na tanungin siya tungkol sa pangako niya sa akin. Kuya, mabibilhan mo na ba ako ng cellphone? O ba, syempre naman. May higit sa 30,000 laman ng wallet ng pogi mo eh. Wow, talaga? Magkano naman ang sa akin? Yun ang hindi ko pa alam. Ipapatayin ko pa bukas yung mga alahas. Pero yung perang inabot niya sa'yo, bonus mo na yun ha. Ang paghahatian natin, yung matitira pagkabili ng cellphone mo. Yay!
naku, magkakaroon na ako ng cellphone. Gusto ko yung touchscreen ha, Kuya Leroy. Yung kagaya sa kaklase ko. Latest Android po yata yun eh. Ang ganda, ang linaw ng camera. Tsaka malaki ang storage. Kahit yung pinakasikat na cellphone pa ang bilhin mo, okay sa akin yun. Wow! Ang mahal po kaya nun. Mukhang naka-jackpot tayo eh. Ang kakapal ng ginto na nadali natin, tignan mo. Mabuti na lang talaga tumalab ka agad ang beauty ko, no? Oo nga pala. Nakita ko kanina si Jonah ron Ano bang kailangan niya sa'yo? Wala naman po Kuya Leroy. Hinanap ka lang niya sa akin. Ha? Ako? Hinanap niya? At bakit naman niya ako hahanapin? Hindi naman kami nag-uusap nun Bakit namumula ka? May crush ka siguro kay Ate Jonah, no? Ano ako? Parang high school? Ang crush-crush na sinasabi mo dyan. Kumain ka na nga lang. Gutom lang yan, no? Natatawa na lang po ako ng mga oras na yon, Miss Winnie. Halata po sa mukha ni Kuya Leroy na may gusto siya kay Ate Jonah. Namula po kasi ang magkabilang pisngi niya at ang dulo ng mga tenga niya. Napangiti na lang po ako habang kumakain ng mga in-order ni Kuya na pagkain. Busog na busog po kami ng gabing yon, Miss Winnie. Lumipas pa po ang mga araw. Kagaya nga po ng sinabi ni Kuya, binilhan niya ako ng bagong cellphone. Bukod pa po ron, binigyan po niya ako ng mahigit na 10,000 na pera. Kaya nakabili ako ng bagong sapatos at mga bagong damit. Nang matapos na po ang klase ko, tumambay po muna ako sa kariton ni Lola Iska. Alam ko po na wala si Kuya Leroy sa bahay dahil nagdi-deliver po siya ng droga sa mga contacts niya. Lola Iska, isang malaking baso nga po ng tukneneng. Ang bango. Mas lalo tuloy akong ginugutom. Eto. Lagyan mo na lang ng suka. Pero wag mong ubusin ang sibuyas at sili, ha? Ay, opo. Oo nga pala. Nabanggit sa akin ni Jonah na nakita ka raw niya sa harap ng isang club. Ano naman ang ginagawa mo ron, ha, Ella? Nako! Mukhang hindi na lang panggagancho ang gawain ng magkapatid na yan, Ay, huwag ka ngang magsalita ng ganyan, Toryo. Rumaraket lang po kami ni Kuya Leroy. At anong klaseng racket naman ang ginagawa nyo, ha? Nagbebenta ka na rin ba ng laman? Ang laswa nyo naman. Hindi ko sasayangin ang ganda ko, no? Ginagamit ko lang ang utak ko. Ano ba kasing klase ang racket na sinasabi mo? Basta po, Lola Iska. Hindi po ako nagbebenta ng laman o ng aliw. Huwag niyo po masyadong isipin yon. Apo, kung ano bang racket yan, sana iwasan niyo na ng kuya mo ang manggancho. Natatakot ako na baka mamaya mahuli kayo. Mahirap ang makulong, Ella. Lola Iska naman, huwag po kayong mag-alala. Magaling kaya kami ni Kuya Leroy, hindi po kami mahuhuli. Paalala lang, Ella. Dapat kitang gabayan dahil lang ako sa ina nyo na titignan-tignan ko kayo. Alam ko naman po yun kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo. Sa totoo lang po, tunay na nagpapasalamat po ako kay Lola Iska. Naalala ko pa noong mga bata kami ni Kuya Leroy. Lagi niya po kaming dinadalhan ng pagkain sa bahay. May almusal, tanghalian at hapunan. Pero madalas po may kasama pang merienda. Nang dumating po si Kuya, may dala siyang motor. Masayang umangkas lang po ako sa kanya at kumuway kina Lola Iska. Pagdating po sa bahay, kaagad kong tinanong si Kuya kung saan niya yun nakuha. Oy, Kuya Leroy, saan galing ang motor mo? Binili ko. Pero hulugan lang. Second hand lang din to Ano, ganda di ba? Aba, mukhang ang kasunod nito lilipat na tayo ng bahay Yun nga sana ang gusto ko. Pero mas maraming racket dito sa atin Madali lang din maligaw dito ang mga pulis. Hindi rin sila basta-basta makakapasok dito, no? Alam mo naman ang lugar natin Kapag may parak... Paniguradong mabubutas ang tagiliran. Eksakto! Pero kapag nakapagtapos ka na, pwede ka nang bumukod at tumira sa mas maayos na bahay. Bakit ako lang? Dito na ang buhay ko Mas madaling makapagtago rito. Bakit ako lilipat? Para makahanap ka ng mayamang mapapangasawa, no? Baka naman kaya hindi ka makaalis dito dahil kay Ate Jonah. Ayan ka na naman sa pang-aasar mo Bakit ba pinaparis mo ako kay Jonah, ha?
Bakit? Mabait naman si Ate Jonah. Masipag at marangal na babae. Hindi man siya profesional, gusto ko siya para sa'yo, Kuya Leroy. Di kami bagay, no? Disente siyang babae. Ako, panay illegal lang ang alam kong gawin, no? Hello? Ikaw kaya ang pinakamagaling na manggagancho rito sa atin. Ikaw talaga, oh. Di naman dapat ipagmalaki yun, eh. Paano kaya kung mag-vocational course ka rin ha, Kuya Leroy? Magaling ka naman magkutingting ng mga makina eh. Tigilan mo nga ako. Wala akong panahon na mag-aral, no? Baka mamaya, manghikayat lang ako ron ng mga estudyante na magbenta ng droga, eh. Pero bagay pa rin kayo ni Ate Jonah kahit hindi ka na nakapag-aral. Ay, nako. Hoy, Ella, nabetchin ka ba, ha? Ha? Nag-iilusyon ka na, eh. Hala, hindi kaya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Gusto mo naman kasi talaga si Ate Jonah eh. Ewan ko ba kung bakit hindi mo siya ligawan. Magkaiba mundo namin, no? Ayaw mo yun? Against all odds? Uy! Title talaga ng kanta, ah. Ay, nako. Babawiin ko yung cellphone mo. Gusto mo? Uy, wag naman Kuya Leroy. May paborito kaya akong channel na laging inaabangan. Ano? Love story? O hindi horror. Tsaka true to life siya. Baka kapag napakinggan mo yung Johnny Tandem, maging idol mo rin sila. Johnny tandem ka dyan. Kung aswang-aswang yan, wag na lang, no? Hindi, no. May kwentong gayuma rin doon. Baka nga interesado ka eh. Malay mo may paraan doon para magayuma mo si Ate Jonah. Ang kulit talaga nito. Maligo ka na nga lang. Mamamasyal tayo sa mall. Doon tayo kakain. Wow! Libre mo, kuya. Libre ko? Siyempre, malamang. Ako nagyaya eh. Bibili rin kasi ako ng ibang damit ko. Kailangan magmukha akong tao kapag nagbabaksak ako ng mga pulbos. Para hindi ako pagdudahan. Matutulungan kita dyan, kuya. Oo, alam ko yun. Kaya nga sasama kita eh. Tapos, lilibre kita ng bago mong makeup. Wow! Naku, gusto ko yan. Kuya, tsaka pabango na rin, pwede. Sige, pero dapat hindi aabuti ng 1K yung pabango mo, ha? Oo naman! Pagkatapos ko pong sumagot kay Kuya Leroy, nagmamadali na po akong maligo at mag-ayos. Nang matapos na po ako ay nagpunta na po kami sa malapit na mall. Sa paglipas po ng araw, unti-unti na naman pong naubos ang pera namin ni Kuya Leroy. Kaya mas doble na po ang pagsusumikap ng kuya ko. Kahit po ako, nakikipagkita na rin para sa paghahatid ng droga. Isang araw, umuwi po ako sa bahay. Wala pa rin po si Kuya Leroy, kaya binilang ko po muna ang perang hawak ko na ibinayad ng mga napagdalhan ko ng droga. Bawat 10,000 po, may porsyento akong 1,000. Nang mabilang ko na po ang pera ay sobrang saya ko dahil mahigit kumulang na 60,000 ang nakolekta ko. Kaya siguradong 6,000 ang kita ko ng araw na yon. Ngunit naputol ang saya ko nang makarinig ako ng sunod-sunod na pagkatok sa pinto namin. Kaagad kong tinago ang mga pera at saka ko binuksan ang pinto. Oh, Ate Jonah? Bakit po? Ang kuya mo. Si kuya? Bakit po? May nangyari po ba kay Kuya Leroy? Nahuli ang kuya mo kanina. May inagawan siyang bag. Nasa presinto siya ngayon. Ano? Oo, pinuntahan siya ni Lola Iska. Pero kulang ang hawak ni Lola na pera para sa piyansa niya eh. Ay nako, ano ba yan? Bakit ba naman hindi nag-iingat si kuya, oo? Ayaw kitang pangaralan ngayon dahil hindi ka na rin naman makikinig. Pero sinusundo kita para sumunod tayo sa presinto. Ay, sandali lang po ate. Kukunin ko lang po ang bag ko. Oo, sige. Hihintayin na lang kita rito sa labas. Nagmamadali po akong bumalik kung nasa ng maliit kong bag na puno ng pera. Nang makuha ko na po yun, bumalik na ako kung nasan si Ate Jonah. Paglabas ko po, kinandado ko ang bahay bago po kami umalis at nagtungo na sa presinto. Nang makarating po kami ron, inabutan po namin si Lola Iska na may kausap sa cellphone. Basa po ng luha ang kanyang mga mata. Nang makalapit na nga po kami sa kanya, doon ko narinig ang mga sinabi niya sa kausap niya. Ay, ganun ba? Si Aling Sandy kaya may pera? Kailangan ko kasi talaga. Babayaran ko rin naman kapag dumating na ang pensyon ko. Ay, sige. Susubukan ko siyang tawagan. Sino po ang kausap niyo, Lola Iska? Yung dati kong kasamahan noong nagtatrabaho pa akong tagawalis noon sa gilid ng kalsada.
Sinusubukan kong mangutang. Kulang kasi ang pera ko na pampiyansa ni Leroy Lola, hindi mo naman po obligasyon yun Tama po si Ate Jonah, Lola Iska. Problema po namin ito ni Kuya Leroy. Yung pagpunta pa nga lang po nyo rito para samahan kami malaking bagay na. Kaya wag na po kayong mangutang. Paano ang gagawin natin? 25,000 ang kailangan para makalaya si Leroy. Ako na po ang bahala doon. Wag na po kayong mag-alala pa. Naku naman, pwede ba yun? Alam mo namang apo na ang turing ko sa inyo. Lola Iska, ako na po talaga ang bahala. Ilalabas ko po ngayong araw na to si Kuya Leroy. Ang mabuti pa po ay maupo na lang po muna kayo, Lola. Ako na po ang bahalang sumama kay Ella na mag-asikaso. Pero saan ka kukuha ng ganun kalaking pera? May ipon naman po ako Kahit naman po ganito ang gawain namin ni Kuya, nagtatabi po ako. Sigurado ka ba? Sandali, may 5,000 ako rito. Kunin mo na, idagdag mo para makalabas na si Leroy. Ay, hindi na nga po. Itabi nyo na lang po yan. Alam ko naman po na galing yan sa napagtindahan nyo kahapon ni Ate Jonah ng tusok-tusok at barbecue Alam ko rin po na pinapaikot nyo lang din po yan para maging puhunan nyo. Sigurado ka ba ha, Ella? Syempre naman po. Ayoko po na mawalan kayo ng pinagkakakitaan dahil lang sa aming magkapatid. O siya, sige. Ikaw ang bahala. Hihintayin ko na lang kayo rito ha. Para akong biglang nahapo sige po Lola Iska. Sasamahan ko po siya. Kaya wag na po kayo masyadong mag-isip at mag-alala pa. Iniwan po namin si Lola Iska sa isang mahabang upuan na nasa bungad lang po ng istasyon ng pulis. Kasama ko po si Ate Jonah na lumapit sa isang pulis para magtanong kung saan namin pwede bayaran ang piyansa ni Kuya Leroy. Itinuro naman po kami sa isang bahagi ng estasyon. Hindi nagtagal, natapos na po naming maproseso ang mga kailangan para makalaya si Kuya Miss Winnie. Kaagad naman po yung ibinalita ni Ate Jonah kay Lola Iska. Kaya bago pa man makalapit sa amin ang Kuya Leroy ko, nagpapasalamat na siya sa mga pulis na nandoon. Ay, salamat po sir, salamat po. Hindi na po ito mauulit. Ay, Leroy, Diyos ko po, ano nangyari sa mukha mo? Ay, Kuya Leroy! Wala to tanda. Tumama lang yung mukha ko kanina sa isang bato nung hinuhuli ko. Kuya naman, Lola Iska, hindi tanda. Bakit ba? Hayaan mo na Ella. Ang mabuti pa umuwi na tayo para makapagpahinga na rin kayo. Magbubukas pa ako ng pwesto ko Tara na nga. Sige po Ate Jonah, maraming salamat po sa inyo ni Lola Iska mabuti na lang po talaga at lagi po kayong nandyan para sa amin. Hindi ba Kuya Leroy? Lola Iska, Jonah, salamat Ayan. Dahil dyan, manglilibre ako ng lugaw. Tapos, barbecue. Sa akin na kayo bumili ha? Aba, syempre naman ate. Sa'yo kaya ang may pinakamasarap na barbecue sa atin. Magkakasama po kaming umalis sa istasyon ng pulis, Miss Winnie. Sumakay lang po kami ng tricycle. At pagdating po namin sa pwesto ni Ate Jonah, naabutan po namin si Mang Torio na nagpaparingas ng uling. Mabutit nakabalik na kayo. Ang dami na nagpunta rito at nagtatanong kung magtitinda ka ba, Jonah. Saan ba kayo nanggaling? Sige po, ako na po ang bahala. Salamat po, Mang Torio. Bakit kasama niyo ang magkapatid na yan? Huwag mo nang tanungin, Torio. Bigyan mo na lang muna sila ng maiinom na buko juice. Ako na ang magbabayad. Ako na ang bibili ng lugaw. Mamili ka na lang ng bibilhing barbecue, Ella, ha? Oo, sige kuya. Ewan ko ba naman sa inyo maglola? Masyado niyong nilalapit ang loob niyo sa magkapatid na yan baka mamaya mabiktima rin nila kayo. Judgmental ka talaga, Mang Torio. Siyempre, hindi namin gagawin yon kina Lola Iska. Hindi namin tataluhin ang mga kalugar natin. Hayaan mo na nga siya, Ella. Mamili ka na lang ng kakainin nyo. Opo, pero babayaran ko po ito ha, Lola. Ikaw ang bahala. Ay, Ate Jonah, 10 isaw po ng baboy, 10 Betamax, tenga, isaw ng manok at saka 10 laman po. Okay, yung maanghang ba? Ay, wag po lahat Hindi po mahilig sa maanghang si Lola Iska Okay, maupo ka na lang muna dyan at lulutuin ko na ang pagkain natin. Masayang-masaya po ako ng sandaling yon.
Kahit naman po ganito malapit po ang loob ko sa maglola. Kahit pa nga po naiinis ako kung minsan, lalo na po kung nasa misyon kami ni Kuya Leroy para magkapera. Nang matapos na po kaming kumain, umuwi na nga po kami ni Kuya Leroy sa bahay. Kaagad na tinanong po niya sa akin ang pera na nakolekta ko. Hindi naman po ako nagsinungaling sa kanya. Inamin ko po na nabawasan ko ang koleksyon. Nasa na nga pala yung perang nakolekta mo? Magbabayad ako bukas kay Boss Marco para makakuha ulit eh. Tungkol nga po pala doon. Nagalaw ko kasi kuya Yung porsyento ko po kinulang pampiyansa nyo. Ano? Magkano yung kulang? Halos 20,000 po. Ha? Naku, patay tayo dyan. Kung hindi ko ginalaw yon, baka nakakulong ka pa rin hanggang ngayon kuya. Syempre ayoko naman nun. Ikaw na nga lang ang pamilyang meron ako Hindi ko kayang mawala ka pa. Sige, okay lang. Gagawan ko na lang yan ng paraan. Mali ko rin naman yun Nagpahuli ko. O sige, magpahinga ka na. Lalakad ako mamaya Baka makabingwit. Bus na rin kasi yung pulbus na nasa akin Malakas pa naman ang bentahan ngayon. Tutulong na lang ako. Total, ako po ang gumastos. Naku, di na kailangan. Kayang-kaya ni kuya yan, no? Magpahinga ka na lang muna. Bukas kita kakailanganin Sige po kuya. Ay, eto nga po pala yung 34,000 Kuya Leroy. Hawakan mo na muna yan. Bukas ko na lang kukunin sa'yo. Baka mamaya mahulog ko pa yan Ano bang lalakarin mo ngayong gabi ha Kuya Leroy? Araw ng sahod ngayon, di ba? Paniguradong marami na namang magsasaya. Mag-aabang na ako ng mabibiktima ko sa kabilang barangay. O sige. Mag-iingat ka ha kuya. Nang gabi pong yun, umalis nga si Kuya Leroy, Miss Winnie. Naiwan naman po ako sa tagpi-tagpi naming bahay. Malakas po ang ulan noon. Matutulog na po sana ako nang may maaninag akong nakatayo sa tapat ng bintana namin na nakabukas. Dahan-dahan po ang ginawa kong paglapit para hawiin ang kurtinang nakatabing doon. Pero nang mahawi ko ng kurtina, wala naman po akong nakita. Kaya napapailing na lang ako na bumalik sa higaan ko. Hindi ko po alam kung gaano na ako katagal nakapikit nang may marinig akong boses ng isang lalaki. Nakaramdam din po ako ng lamig. Sumabay pa ang amoy ng metal na medyo malansa. Nang idilat ko po ang mga mata ko, bumungad po sa akin ang mukha ng isang lalaking duguan. Puting-puti po ang mga mata niya. Paulit-ulit po ang sinasabi niya, Miss Winnie. Humihingi po siya ng tulong. Napasigaw po ako ng mga oras na yon. Kasabay nun ay ang biglang pagbukas ng pintuan ng bahay namin. Ay! Layuan mo ako! Ella! Ako to! Si Kuya Leroy mo! Huwag ka sumigaw! Kuya Leroy? Kuya, may lalaki Humihingi po siya ng tulong sa akin. Punong-puno ng dugo ang mukha niya. Tapos... Ha? Baka nananaginip ka lang. Hindi pa naginip yun. Sigurado ako, kuya. Ella, dumating ako rito na mag-isa ka lang. Hindi naman mawawala na lang na parang bula yung lalaking sinasabi mo kung totoong nandito siya. Natatakot ako, kuya. Kuya Leroy, ano po yung mansya na nasa mukha at damit mo? Mahabang kwento. Dugo ba yan? Naaksidente ka ba? Hindi ako na-aksidente. Nasaksak ko kanina yung hinold up ko Nanlaban kasi siya. Ano? Nakapatay ka, kuya? Hinaamay ang boses mo. Hindi ako nakapatay. Nasaksak ko siya pero buhay pa naman siya nung iwan ko sa iskinita. Kuya naman, manggagancho tayo at gumagawa lang ng mga illegal na gawain. Hindi tayo mamamatay tao. Hindi nga ako nakapatay, Ella. Kung hindi ko sinaksak yun, baka ako yung napatay nun kanina. Pinatahimik ko lang naman siya dahil sigaw ng sigaw Pero sigurado ka bang hindi mo siya napatay, kuya? Oo naman. Saan mo siya nasaksak? Hindi ko alam. Pero bago ko naman siya iniwan dun, sinigurado kong humihinga siya. Imposible na walang makakita sa kanya ron Daanan ng iskinita na yun, papasok sa looban. Yun lang ang daan palabas at papasok dun Maligo ka na, Kuya Leroy. Baka mamaya may makakita pa sa'yo. Okay, sige. Pero timpla mo nga muna ako ng kape. Para pagkaligo ko magkakape lang muna ako at
bilangin natin yung mga nakuha ko ngayon. Okay kuya. Simula po ng araw na yon ay madalas na po akong managinip. Ang iba po sa mga napapanaginipan ko, Miss Winnie, yun ilan sa mga nabiktima namin. Para po bang minumulto ko ng mga maling nagawa po naming magkapatid. Ang pagiging makasalanan po namin. Magkaganon pa man, nagpatuloy pa rin kami sa mga masasamang gawain namin, Miss Winnie. At kagaya ng dati, pinagsabihan na naman po kami ni Lola Iska. Bagamat hindi na siya sinasagot-sagot ni Kuya Leroy, alam kong naiinis siya sa pakikialam ng matanda. Kagaya na lang po ng araw na yon. Talaga bang wala kayong balak na tumigil sa mga iligal na gawain nyo, Leroy? Hindi ka pa ba natatakot para sa kapatid mo? Nakulong ka na. Gusto mo bang sapitin din yun ng kapatid mo? Nire-respeto ko po kayo dahil sa pakiusap ng kapatid ko. Pero wala pa rin kayong pakialam kung paano kami mamuhay ni Ella, no? Kuya naman, nag-aalala lang sa atin si Lola Iska. Huwag nyo na lang ho kaming pakialaman, Lola Iska. Diskarte namin to eh. Hayaan niyo na po, Lola Iska. Tama na nga, Kuya Leroy. Ang mabuti pa, bumalik na lang tayo sa footbridge. Uwian na para makarami tayo ng kita. Nais ko lang naman na mapabuti kayong dalawa. Kung magbabago lang sana ang mga pananaw nyo, pwede ko kayong matulungang makapagbagong buhay. Mauna ka na, kuya. Ubusin ko lang tong tukneneng ko. Uy, dalian mo ha. Oo, kuya. Lola Iska, wala na po kaming pag-asa. Pinanganak na po kaming mansya ng lipunan eh. Kaya mamamatay na rin po kaming ganito. Sanay sa mga maling gawain. Sanay manloko, manggancho, at manlamang para mabuhay. Alam ko po na mahal niyo po kaming magkapatid, pero huwag niyo na po masyadong isipin ang kinabukasan namin. Wala naman po kami nun eh. Ang kasalukuyan lang po ang meron kami, Lola Iska. Alam mo naman si Lola Iska, Ella. Kahit ano pang mangyari, parang kadugunan niya ang trato niya sa inyo. Alam ko naman yun eh, pero kahit anong gawin namin, hindi na kami magiging malinis pa, Ate Jonah. May pag-asa pa, iha. Paniwala ka lang. Hindi mo pa man napapatawad ang sarili mo, matagal ka nang napatawad ng Diyos. Kaya hindi niya rin kayo pababayaan. Diyan po tayo magkasalungat, Lola Iska. Wala na po kaming pag-asa. Hindi nga po niya kami dininig noon na wag niyang kunin ang mga magulang namin. Pero ano pong nangyari? Namatay sa iisang gabi lang ang parehong magulang namin. Kaya walang Diyos na magpapatawad sa amin sa mga maling ginagawa namin. Ella. Ay, sus Mariosep. Wala na talagang pag-asa ang batang to. Sige na nga po. Balik trabaho na po ako. Kailangan makaipon kami para matapos ko yung vocational course ko. Tama na, Iska. Huwag mo na kasing pakialaman pa ang batang yan eh. Di naman makikinig ang mga yan sa'yo. Mga buhay pa, pero nakikipaglaro na sa mga demonyo. Hindi ako pwedeng sumuko, Toryo. Hindi ko sila pwedeng sukuan dahil wala nang magtutuwid sa kanila kapag binitiwan ko pa sila. Hindi yun kaya ng konsensya ko. Madalas po akong mainis kay Leroy, Mang Toryo. Pero kung susukuan po sila ng mga taong nagmamalasakit sa kanila, paano pa po nila makikita ang liwanag? Tama. Apo nga talaga kita, Jonah. Yun nga ang mga narinig kong pinag-usapan nila bago ako tuluyang makalayo, Miss Winnie. Alam ko po sa sarili ko na mahal kami ni Lola Iska. Pero matagal na po naming tanggap na hanggang dito na lang po kami. Nabuhay pa kami, nakasulat na sa impyerno ang mga pangalan namin. Matagal na po naming tinanggap na hindi patas ang mundo. Nang matapos ang araw na yon, maliit lang ang kinita namin. Kaya naiinis si Kuya Leroy, panay ang sindi niya ng sigarilyo. Ay, di pwede to. Habang tumatagal, palit-palitang nakukuha natin sa pamamalimos eh. Parang hindi na nga po epektibo ang mga drama natin, Kuya. Ginagalingan po natin Kaya lang parang hindi na naniniwala ang mga tao eh. Kailangan na talaga nating mapunuan yung mga kulang kay Boss Marco. Mas malaki kitaan ngayon sa droga eh. Pero paano nga, Kuya? Hindi ka na rin naman pwedeng tumambay sa harap ng club eh. Delikado ka na. Ano po kaya kung mag-love scam na lang din po ako? Yung kaklase ko may jowa na foreigner eh.
Konting pagpapaawa lang, pinapadalhan na siya ng dollars. Pwede rin yun Pero alam mo namang mahihirapan ka kapag humiling ng kakaiba sa'yo yun. Wala namang mawawala kung susubukan ko, hindi ba? Bahala ka. Doon ka na lang makipisonet dun sa tropa ko para utang muna Oh, sige Kuya Leroy. Gagamitin ko ang ganda ko. Paniguradong dito tayo yayaman. At yun nga po ang ginawa naming magkapatid, Miss Winnie. Nag-download po ako ng mga dating app na nalaman ko sa kaklase ko. Habang si Kuya Leroy naman po, nagbebenta ng kung ano-ano na mga ninakaw niya o inisnatch niya. Sa paglipas po ng buwan, naging sagana at nagbuhay marangya po kami ni Kuya Leroy. Lalo na po nang pumatok ng husto ang pangla-love scam ko. Marami na po akong nalokong banyaga. Konting pagpapakyut lang at pagpapakita lang ng cleavage. Tanda ko, 1 linggo ay halos umabot po ng mahigit 100,000 ang pumapasok sa digital bank ko. Kaya wala po akong ginagawa kung hindi ang magwaldas ng pera. Kung ano-ano na rin ang pinagbibili ko. Mga gamit na hindi naman importante. Binigyan ko rin si Kuya Leroy ng pangpuhunan niya para makakuha siya ng mas maraming droga. Big time ka na talaga, bunso Akalain mo, nagulat si Boss Marco na bulto-bulto nang kinukuha ko sa kanya, no? Basta, maalagaan ko lang ang mga bobong banyaga na yon. Sigurado na tayong magbubuhay mayaman tayo, kuya. Ay, teka kuya, wala ka ba talagang planong lumipat na ng bahay? Hindi na muna tayo lilipat. Saka na kapag nakapag-asawa ka na ng mayaman. Uy, di mo lang kasi talaga maiwan si Ate Jonah no? Ay, ako naman Sisimulan mo na naman ba ako, Pero gusto mo siyang ligawan, di ba? Oh, tama ako, di ba? Tutulungan kita, kuya. Hindi nga kami bagay. Ayokong umasa na ang kabaitan niya sa atin dahil lang sa gusto niya rin ako. Ayun! Inamin mo na rin na gusto mo si Ate Jonah. Sabi ko na nga ba tama ako Tumigil ka na nga dyan. Alis na muna ako Magbabaksak ako ngayon sa Divisoria Sandali. Sasabay na po ako sa paglabas mo, kuya. Bibili po ako ng barbecue kay Ate Jonah. Sige. Sumabay po ako sa paglabas ni Kuya Leroy. Dumiretso po ako sa pwesto ni Ate Jonah. Wala pa po masyadong tao noon. Maaga po kasi nang bumili ako. Nang makalapit na nga po ako, ay kaagad akong napansin ni Mang Torio, Miss Winnie. Ang branded na damit ko, ang tsinelas ko, pati na rin ang mga suot kong alahas. Aba! Mukhang doon yan Saan nyo naman nakulimbat ng kuya mo ang mga yan Oy, binili kaya namin to ng kuya ko. Saan naman kayo kumuha ng pambili? Matagal ko na kayong hindi nakikitang namamalimos Bagong racket po yon. Pakialam nyo ba, Mang Torio? Baka mas delikadong ginagawa nyo, Ella? Hindi naman po, Ate Jonah. Wala naman silang magagawa dahil malayo sila Anong ibig mong sabihin? Mga foreigner ang target namin ngayon. Ano? Naku, Ella. Aba! Nag-level up pa nga Panay panloloko na lang ng ibang tao ang alam nyo At least, masarap ang buhay namin. Hindi ka ba masaya para sa amin ni Kuya Leroy, Ate Jonah? Masaya ako na hindi na kayo namamalimos. Pero kinakabahan ako kung anong ginagawa niyong panggagancho sa mga foreigner Yun ba? Love scam. Uso yun ngayon, ate. Tsaka wala namang nakukulong sa ganun Mas masarap na nga po yung tulog ko ngayon Hindi ko na kailangan magpanggap. Konting pagpapakyut lang, ayos na. Huwag mo nang ipaalam kay Lola Iska ang bago niyong racket Masasaktan na naman yun Ang buong akala niya, tuluyan na kayong nag-iba ng landas. Lagi rin kasing wala si Leroy at nakikita niyang naging maayos ng lagay niyo. Ate Jonah, malaman man niya o hindi, mahal pa rin naman kami ni Lola Iska Pero mas mabuting wag niyo na lang ipaalam. Mag-aalala na naman yun sa inyo Oo na nga lang. Ay, paluto nga pala ako ng 5 isaw at 5 Betamax. Tatambay muna ako rito Mamaya pa naman ang gising ng kachat ko Okay. Oh, nandito ka pala, Ella. Ang tagal mong hindi tumambay rito na-miss ko po kasi kayo Ate Jonah, padagdag po ako ng 5 laman Mukhang mapapahaba po ang pagtambay ko dito at narito na si Lola Iska
Lingid po sa amin ay narinig po pala ang lahat ng yon ni Lola Iska. Pero hindi po niya pinaramdam na may alam na siya sa bagong racket ko, Miss Winnie. Pagkalipas ng ilang araw, may napansin akong kakaiba sa balat ko. Parang nanunuyo. Kaya naman panailagay ko ng mamahaling moisturizer. Sinasabayan ko pa ng mga kilalang lotion. Pero wala pa rin pong epekto eh. Nag-research pa po ako kung anong dapat kong gawin para maging glowy ulit ang maputi kong balat. Habang si Kuya Leroy naman, nakita kong may sugat-sugat na hindi rin gumagaling. Kaya kinausap ko siya para magpatingin sa doktor. Nakakainis! Ang mamahal na nga ng mga gamit kong lotion at moisturizer eh. Wala pa ring epekto. Baka hindi lang sanay ang balat mo sa mga mamahalin. Tumigil ka nga dyan, kuya. Bakit ba hindi mo ipatingin yung mga sugat mo? To? Wala to, no? Nakamot ko lang siguro na kagat ng lamok. Hindi naman ako maselan kagaya mo. Nakakairita kaya yan. Baka mamaya lumaki pa ang mga yan ha. Ang problemahin mo na lang kung paano ka magmumukhang fresh sa harap ng camera, okay? Paano kapag nabawasan ng mga nahuhumaling sa'yo? Hindi mangyayari yun ha. Hihingan ko sila ng malaking pera ngayon para mas malaki ang ibigay nila. Kunwari may sakit ako. Kailangan ko ng pera para bumalik ang ganda ng balat ko. Bahala ka. Pero mas maganda nga na magamit mong bala yan. Mabuti na lang at mana ka sa katalinuhan ko. Magaling kaya ako, Kuya Leroy. Sisiguraduhin ko na doble ang perang papasok sa atin ngayong linggo. Yun nga po ang ginawa ko. Nagdrama po ako sa mga kachat ko. Nagpaawa pa po ako ng husto. Ngunit hindi po lahat naawa sa akin. Sa mahigit 17 kong kachat, 10 lang po sa kanila ang nagpadala. Pero ayos na rin po yun sa akin, Miss Winnie. Dahil sa loob lang ng ilang araw, nabigyan nila ako ng mahigit kumulang kalahating milyon. At bago po matapos ang linggong yon, nagpunta naman po kami sa mga espesyalista. Pero wala rin pong nangyari eh. Mas dumami pa ang mga sugat ni Kuya Leroy. Mas lalo rin pong nanuyot ang balat ko. Nagmukha po tuloy akong may kaliskis. Ano kaya itong mga kumagat sa aking insekto? Nakakainis. Ang dumi tuloy tignan ng balat ko, oh. Hindi ko alam sa'yo. Wag mo nang idagdag pa yan sa isipin ko, no? Namumroblema na nga ako sa balat ko, kuya eh. Gusto pa namang pumunta rito sa Pilipinas ni Connor. Kaso, paano ako magpapakita sa kanya kung ganito ang itsura ng balat ko? Para akong isda na puno ng kaliskis, oh. May mapapala ka ba sa pagdalaw ng matandang yan, ha? Siyempre naman, Kuya Leroy. Plano na nga niya akong bilhan ng bahay at lupa sa loob ng subdivision, eh. Mayaman siya. At bukod sa bahay at lupa, pinangakuan niya rin ako ng malaking pera. Di ba kayang takpan ng makeup yan, ha? Kaya naman. Kaso paano kapag maghapon kaming magkasama? Alangan namang mag-retouch ako ng mag-retouch, no? Baka makahalata yun. Ano na pala ang gagawin natin? Baka kapag pinigilan mo siya, hindi ka napadalhan nun. Malamang yun. Kaya nga dapat talaga perahan ko na siya ng perahan. Ay, oo nga pala kuya. May stock pa ba tayo ng pulbos? Medyo marami pa naman. Bumagal ka yata ngayon ah. Yung iba kasi, nandidiri sa akin. Akala yata nila gumagamit din ako eh. Baka pangit daw ang epekto ng supply natin kaya ganito nangyari sa akin. Nagbabaksak lang naman ako eh. At hindi naman gumagamit, no? Ano ba kasing nangyayari sa atin kuya? Kinakarma na kaya tayo sa mga ginagawa nating masama? Kailan ka pa naniwala sa ganyan? Nakakatawa ka naman. Malay mo lang naman. Hindi ko naman sinasabing naniniwala ako sa mga ganun eh. Dapat lang. Hindi tayo kayang buhayin ng paniniwalang yan, no? O sige na, lalabas na muna ako ha. Tigilan mo na yung kakalagay mo ng lotion. Baka mamaya magmukha ka ng nagmamantikang isda dyan. Kuya naman. Biro lang yon. Iwan muna kita ha. Makipag-chat ka na lang muna dyan. Oo, syempre. Kailangan kong sulitin ang pagkabit ko ng wifi, no? Monthly kaya ang bayad nito. O sige na. Lalabas na ako ha. Oo, kuya. Ingat ka. Habang nakikipag-chat ako sa mga niloloko kong foreigner, hindi ko po namalayang nakatulog pala ako, Miss Winnie. Sa panaginip ko, nasa loob daw ako ng malaking bahay. Marami ring pagkaing nakahain sa mesa.
May malaking chandelier din po sa gitna ng kisame. Masaya na po sana ako, pero nawala po ang saya na yon nang mapadaan ako sa isang salamin. Nagulat po ako nang makita ko ang itsura ko. Tuyot na tuyot ang balat ko na nangingitim pa. Sobrang payat ko na rin. Wala sa loob na lumapit ako sa salamin, pero isang pagkakamali ang ginawa kong yon. Nang makalapit na ako, bigla na lang dumilim ang buong paligid. Tanging ako na lang at ang salamin ang naaaninag ko. Pero napasigaw na lang ako sa takot nang bigla na lang lumitaw ang napakaraming kamay at pilit na kumakawala sa salamin. Sobrang natakot talaga ako, Miss Winnie. Pero buti na lang at bigla akong nagising dahil sa malakas na pagkatok mula sa pinto ng bahay namin. Lintik! Ang pangit naman ang panaginip kong yun! Ella! Leroy! Nandiyan ba kayo? Ay, si Lola Iska. Ay, sandali lang po! Nandyan na! Ay, Lola Iska, pasok po kayo. Akala ko walang tao. Nagluto nga pala ako ng sopas. Naisip ko na baka gusto niyong humigop ng mainit na sabaw. Ay, salamat po. Ang bango, Lola. Kumain ka na habang mainit pa. Ay, kakain po talaga ako. Ang lamig pa naman ngayon dahil sa pag-ulan-ulan. Teka, mukhang nagagayayat ka yata, Ella. May sakit ka ba? Ay, wala po. Nanunuyo nga lang po ang balat ko. Siguro po dahil sa pabago-bagong panahon. Ah, ganun ba? Nga pala, bakit hindi ka na lumalabas masyado ng bahay niyo? Nagpakabit na po kasi ako ng internet kaya hindi na po ako kailangan lumabas pa. Oh, kuya, ang bilis mo namang bumalik yata. Tara, kain tayo. Nagdala ng sopa si Lola Iska, oh. O sige, mag-iinit lang ako ng tubig. Lola Iska, gusto niyo po ba ng kape? Hindi na. Uuwi na rin ako para sabay na kaming kumain ni Jonah. Ay, salamat po sa masarap na sopas ha, Lola Iska. Walang anuman. Hinitian ako ni Lola Iska bago siya umalis. Hindi rin naman po nagtagal, bumalik na si kuya na may dalang mainit na kape at mangkok. Umupo po siya sa tapat at kumuha ng sopa sa maliit na kaserolang dinala ni Lola Iska. Lumipas pa po ang mga araw, Miss Winnie. Mas lalo pong lumala ang panunuyo ng balat ko. Kung ano-ano na rin po ang pinapahid ko at iniinom. Naubos na nga rin po ang pera na nanggagaling sa mga naloko ko. Hindi na rin po ako pinapansin ng mga foreigners kong kachat. Gusto po kasi nila video call. Pero sa sitwasyon ko po ng oras na yon, hindi ko po magawang humarap sa kanila Habang si Kuya Leroy naman, patuloy na lumalala ang mga sugat niya. May mabahong likido na rin pong lumalabas doon, kaya mas lalo po siyang hindi makapagbagsak ng mga droga sa contacts niya. Wala na tayong magagawa, Ella. Paubos na ang pera mo Hindi pa rin bumabalik ang puhunan ko. Mukhang babalik tayo sa dating gawin nito. Mamamalimos na naman ba tayo ha, kuya? Wala tayong pagpipilian At least ngayon, hindi na natin kailangan magpanggap pa. Totoo na ang drama natin. Pero may maniniwala pa ba sa atin? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Nakakainis. Bakit ba kasi tayo nagkaroon ng ganito Sa tingin mo ba kung alam ko hindi ko hahanapan to ng solusyon? Paano kung nakarma na nga pala tayo, kuya? Pero hindi lang natin alam na ito na yun. Tumigil ka nga, Ella. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo Ang mabuti pa, magpalit ka na ng damit mo. Biyernes ngayon maraming tao sa may footbridge. Magsusuot na naman ba ako ng basahan? Oo, tsaka hubarin mo na yung mga alahas mo. Paano ka kakakawaan kung may suot kang ganyan, no? Silver na nga lang to Naibenta ko ng mga totoo kong alahas. Kahit na. Kagaya po ng dati, namalimos na naman po kami sa may footbridge, Miss Winnie. May mga naaawa pa rin naman po sa amin. Pero karamihan po nandidiri sa mga sugat ni Kuya Leroy. Meron din kasing kakaibang amoy na nanggagaling sa sugat niya Nang matapos na nga po kaming mamalimos, dumiretso kami sa barbecue stand ni Ate Jonah. Kasama niya ron si Lola Iska. Madilim na rin po ng mga oras na yon. Aba! Baliklansangan kayong magkapatid, ha? Bakit? Naubos nyo na ba mga nakuha nyo sa mga naloko nyo, ha? Ano bang pakialam nyo, ha? Kuya Leroy, hayaan mo na. Ay,
Ate Jonah, 6 barbecue. Oo, sige. Gayon lang yata kayo ulit na malimos Ganun po talaga eh. Lola Iska, mukhang mapapadalas na naman po ang pagtambay namin rito. Iba yata ang diskarte nyo ngayon Heh, tama ka. Parang totoo mga sugat ni Leroy at panunuyo ng balat ni Ella oh. Mukhang mas gumagaling ka sa pag-makeup May kasama pang mabahong amoy. Mas kapani-paniwala kayo ngayon na magkapatid Nang iinis ka bang matanda ka Umuwi ka na, Kuya Leroy. Ako na lang ang maghihintay ng ulam natin. Mabuti pa nga. Baka mamaya hindi ako makapagtimpi at patulan ko talaga yung matandang yan Taba na, Leroy. Ang mabuti pa, si Ella na ang bahala rito sa in-order niyong ulam. O ito 100 Ikaw na maghintay Maliligo na ako. Oo, sige po, Kuya. Halos araw-araw po ganun ang senaryo na naman namin. Hanggang sa mas lumala na po ang mga sugat ni Kuya Leroy. Mas bumaho na rin po ang amoy na nanggagaling sa kanya kahit ligo siya ng ligo. Hindi na rin po ako nakakalabas masyado ng bahay dahil para na po akong nanghihina, Miss Winnie. Mas lalo rin po akong nangangayayat. Hindi na rin po masyadong tinatanggap ng katawan ko ang pagkain. Kahit nanghihina, ako na lang din po ang nakakalabas ng bahay namin para bumili ng gamot dahil sobrang nakakadiri na ang itsura ni Kuya Leroy. Kuya, inumin mo muna itong gamot. Pasensya ka na, Ella Ako ang dapat na nag-aalaga at nag-aasikaso sa'yo Alam ko naman po yun Sige na, inumin mo na ang gamot, Kuya, para gumaling ka na. May gamot ka bang nabili na pampawala ng sakit? Meron, Kuya, pero 10 piraso lang Yun lang po ang kasya sa pera natin. Hindi naman tayo makarakit ngayon Hindi aabot ng 3 araw ang mga gamot natin. Ubus na ang pera natin, Kuya. Paano na kaya tayo pagkatapos ng 3 araw? Hindi ko rin alam. Susubukan kong mangutang kay Lola Iska. Halos hindi ka na nga makatayo Paano ka pa pupunta niyan kay Lola Iska? Bahala na. Ay, bumili rin po pala ako ng noodles. Pero isa lang. 60 na lang kasi natitirang sukli Dadagdagan ko na lang ng maraming sabaw. No, sige. Ikaw na muna ang bahala, Ella Niluto ko ang noodles at pinagsaluhan namin yon ni Kuya Leroy, Miss Winnie. Lumipas pa ang 3 araw. Maliwanag na sa labas ngunit madilim, maalikabok at mabaho sa loob ng maliit at tagpi-tagpi naming bahay. Nakakasilip pa rin naman kahit papano ang sikat ng araw sa mga butas ng pader at bubong namin na gawa sa lumang yerong kinakalawang na. Nakahiga noon si Kuya Leroy sa maruming folding bed. Ang kanyang kanang binte mula tuhod pababa, ganap ng maitim. Nangingitim na rin ang mga kuko niya at may lumalabas na maitim na tubig mula doon. Buong katawan naman niya, may sugat na at ang ibang parte ay parang naaagnas na. Habang ako naman po nakasandal sa sulok at nakabalot ng kupas na kumot. Nangihina na talaga ako, Miss Winnie. Kada igagalaw ko ang katawan ko, nakakaramdam na ako ng sakit na hindi ko alam kung saan nagmumula. Aray ko! Napakasakit! Ella, abutin mo nga yung painkiller dun sa ibabaw ng mesa. Bilisan mo! Kuya Leroy, ubos na. Ubos na yung binili ko nung isang araw Hindi rin naman gumagana ang mga gamot na yon. Kahit yung pamahid sa balat ko lalo lang lumala. Parang nasunog pa nga ang balat ko Ang hapdi-hapdi. Paano nangyari yun? Ilang ospital na ang tinakbuhan natin gamit ang mga nakulimbat natin pera. Tapos sabi ng doktor, wala namang impeksyon. Walang bakterya. Pero bakit mukhang bulok na bangkay na tong binti ko Hindi kaya pinaparusahan na tayo sa mga maling ginawa natin, Kuya? Kinakarma na nga ba tayo? Sabi ko sa'yo Yung mga nakikita ko sa panaginip ko, pangitain na yun Hindi normal ang sakit natin, Kuya Leroy. Sakit ito na kailanman hindi magagamot sa ospital. Ano ka ba? Walang karma walang ganun Ella. Magpapakonsulta tayo sa pampublikong ospital sa Maynila bukas. Nagpapatawa ka ba, Kuya? Paano tayo pupunta ng ospital? Hindi ka nga makalakad. Ako nga, konting sagi lang ng damit sa balat ko parang binubuhusan na ako ng kumukulong mantika. Tapos wala na rin tayong pera. Naubos na mga gamot na wala namang silbi.
Wala na tayo ni pisong natatabi. Hindi po nakasagot si Kuya Leroy sa mga sinabi ko, Miss Winnie. Alam kong batid din niya ang ibig kong sabihin. Nabalot ng katahimikan ng buong bahay. Ang naririnig na lang ay ang mabigat na paghinga naming dalawa at ang ingay ng mga langaw na nagliliparan sa paligid ng binti ni Kuya Leroy. Isang hapon, bahagyang bumukas ang marupok na pintuan ng barong-barong namin. Dahan-dahan yon, kaya napatitig kami ni Kuya Leroy sa direksyong yon. Pumasok si Lola Iska. May bitbit siyang mangkok na may kalakihan na puno ng mainit na lugaw at isang maliit na bote ng maitim na langis. Mabilis na nataranta si Kuya Leroy. Sinubukan niyang itago ang kanyang maitim na binti sa ilalim ng maduming kumot. Uy, anong ginagawa niyo rito, tanda? Sinabi ko na sa inyo nung isang araw, di ba? Huwag na kayong pupunta rito. Umalis ka na. Ay, nagdala ko ng lugaw. 3 araw na kayong hindi lumalabas para kumain o mamalimos. Amoy na ang sakit nyo hanggang sa kanto. Nagrereklamo na mga kapitbahay nyo. Kaya naisipan ko kayong dalawin. Lola Iska, tulungan niyo po kami. May misteryong sakit po kami ni Kuya Leroy eh. Parang mamamatay na po kami sa sakit. Alam ko yon, Ella. Alam ko ang sakit na nararamdaman nyo. Paano niyo malalaman? Manghuhula ka ba, ha? Anong alam mo sa nangyayari sa amin ngayon? Titigan mo ito. Alam mo ba kung ano ang manikang ito? Alam mo ba kung saan ginagamit ito? Ano po yan, Lola Iska? Ikaw na matanda ka. Anong ginawa mo sa amin ng kapatid ko? Oo, Leroy. Tama ka ng hinala. Pinarusahan ko kayo. Ako ang naglagay ng sakit sa inyo. Sakit na kahit sa pagtanda nyo ay hindi nyo makakalimutan. Lola Iska, bakit naman po? Walang yakang matanda ka. Kami pa talaga ang ginanito nyo? Lagi kang pinagtatanggol ng kapatid ko ah. Tapos ganito ang gagawin mo sa amin? Demonyo ka. Mas masaol ka pa sa amin. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Leroy. Hindi mo ako masisindak. Ayop ka. Papatayin kita. Papatayin kitang matanda ka. Oo, sige. Patayin mo ko. Patayin mo ko rito sa higaan mo. Pero kapag namatay ako, mabubulok din ang buong katawan nyo ng kapatid mong si Ella. Walang makapag-aalis ng kulam na ginawa ko sa inyong magkapatid kundi ako lang din. Pag pinatay mo ko, mamamatay kayong dalawa na sinusunog at nabubulok ang laman. Kuya Leroy, wag! Bitiwan mo na si Lola Iska! Pakiusap! Kuya, bitiwan mo na siya! Pero kinulam niya tayo. Siguro gusto mo lang kaming burahin sa mundo, no? Sa maniwala ka man o hindi, mahal na mahal ko kayo na parang tunay ko ng mga apo. Kaya hindi ko kayang makita na mas lalo niyong sinisira ang mga buhay niyo. Ilang beses na kayong nakahawak ng malaking pera. Pwede niyo na sanang pangsimula yun. Pwede niyo na sanang nagamit yon para makapagbagong buhay. Pero mas lumala pang panloloko niyo. Lalo ka na, Leroy. Ano bang pakialam niyo sa buhay namin, ha? Mahal ko kayo. Kaya nga hindi ako nagsawang pagsabihan kayo. Pero dahil sa ginawa mo noong nakaraan, hindi ko na talaga kinaya pa. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola Iska? Unang beses na nakapatay ka noong hinold up mo ang isang bakla sa eskinita sa kabilang barangay. Pangalawa, pinagbantaan mo ang buhay ng pamilya ni Mang Torio. Pangatlo, binugbog mo ang nakakaawang matandang walang laban sa'yo. Alam mo bang hanggang ngayon, kritikal ang lagay niya dahil sa ginawa mo? Ha? Kuya Leroy? Totoo ba yun? Ginawa mo ba yun? Kuya, manggagancho tayo. Hindi tayo mamamatay tao. Ella, nadala lang ako sa emosyon ko noon. Maniwala ka sa akin. Hindi ko yung sinasadya. Yung una, oo, hindi mo nga sinadya. Pero yung sa pamilya ni Mang Torio na pagbabanta, yung pampabugbog mo sa matanda, desisyon mo yun. Oo na, tama ka. Pero bakit pati si Ella kinulam niyo rin? Para bigyan din siya ng aral. Para huminto na kayong dalawa sa panggagancho. Mali ang ginagawa niyong magkapatid.
Lola Iska, kayo rin po ba ang dahilan ng mga panaginip ko? Oo, iha. Ginawa ko yun para takutin kayo. Alam ko kasing mahal ka ng kuya mo at paniniwalaan ka niya sa mga sasabihin mo. Pero hindi tumalab sa inyo yun kaya gumawa na ako ng ibang hakbang. Kung ganun, binigyan niyo kami ng babala. Pero may lalaki po akong napanaginipan na hindi ko kilala, Lola. Siya ang napatay ng kuya mo. Hindi mo ba napansin ang mga talsik ng dugo sa kanya nung umuwi siya? Napansin ko nga po yun, pero hindi ko po inakala na nakapatay si kuya. Leroy, gusto kong mangako ka sa akin. Babaguhin mo na ang pamumuhay niyong magkapatid. Titigilan niyo na ang panggagancho, panloloko, at panggagamit sa mga tao para makapanloko. Tutulungan ko kayong magsimula ng bagong buhay. Ella, patawarin mo sana ako. Lola Iska, tutulungan niyo po ba talaga kami? Oo naman, mahal ko kayong magkapatid, kaya tutulungan ko kayo hanggang sa kaya nyo nang tumayo sa sarili nyong mga paa. Sige po. Mangangako po ako sa inyo. Magbabago na po kami. Hindi ko na po tuturuan manloko ng tao ang kapatid ko. Dapat makapagtapos po siya ng pag-aaral sa malinis na paraan. Magsusumikap na po ako ngayon. Pangako po yan. Yan ang hinihintay ko at inaasahang marinig mula sa iyo. Nilapitan kami ni Lola Iska. May nilabas siyang bote na may lamang langis. May mga binigkas din siyang salita na hindi namin naintindihan. At pagkatapos noon, pinahiran niya kami ng langis mula ulo hanggang sa paa. Lumipas pa ang ilang araw. Unti-unti na ang gumagaling ang mga natamo namin mula sa kulam. Bagamat may mga bakas pa rin ang mga sugat, nakakakilos na po kami ng maayos, Miss Winnie. Muling bumalik si Lola Iska makalipas ng ilang araw. May dala po siyang kahon. Niyaya niya kami na magpunta sa ilalim ng tulay. May nakatayong barong-barong po doon. Tahimik ang maliit na silid sa ilalim ng tulay. Ang tanging liwanag lang po ay galing sa isang maliit na kalan na may nag-aalab na apoy at mga tuyong dahon ng suha at kalachuchi. Nakatayo po kami ni Kuya Leroy habang pinapanood kung paano sunugin at rituala ng kahong gawa sa kahoy. Sobrang itim po ng usok na nanggagaling mula roon. Ang kulab ay hindi ginawa para pumatay ng kaluluwa. Ginawa ito ng ating mga ninuno para ipaalala sa tao na ang bawat masamang gawa ay may katapat na utang sa mundo o ang tinatawag nilang karma. Nabayaran nyo na ang inyong inutang. Nagsisi na kayo sa mga pagkakamali nyo. Sana nga ay tuluyan na kayong makapagbagong buhay. Salamat po sa lahat, Lola Iska. Kung hindi nyo kami kinulam baka nabubulok na kami sa kulungan ngayon o kaya nakahandusay na sa kalsada. Kayo po ang totoong nagligtas sa amin. Kayo ang naging tunay naming kapamilya. Hinila niyo po kami pataas mula sa nag-aalab na karagatan ng impyerno. Kuya Leroy, ang sagwa pala kapag ganyan ka magsalita. Nawawala yung pagiging bad boy mo kapag makata ka. Ito talaga Minsan na nga lang ako maging makata kinukontra mo pa. Basaya ako mga apo. Hindi ko kayo pababayaan. Mula ngayon, sama-sama na tayong maghahanap buhay. Opo, Lola Iska. Bukas, magsisimula na kayo. May bago kong kariton. Pwede kang magtinda ng pritong mani. At ikaw naman, Leroy, pwede kang umextra muna sa pagde-deliver ng tubig at yelo sa mga kasamahan natin. Opo, tutulong din po ako sa pagtitinda. Simula po bukas, marangal na trabaho na po ang gagawin namin ni Ella. Aasahan ko yan, ha? Hindi na po namin kayo bibiguin, Lola. Baka po mamaya mas malalang kulang pa po ang abutin namin Uy, huwag ka nga magbiro ng ganyan, Ella. Baka mamaya parusahan na naman tayo ni Lola Iska, no? Joke lang yun, kuya. Hindi mo ba alam yun? Ay, taba na. Baka magkapikudan pa kayo. Halinga kayo rito. Payakap ka sa mga apo ko. Ay, group hug! Uy, ayos! Uy, baho ng kilikili mo, Ella.
Uy, ikaw kaya itong mabaho, no? Hindi ako, no? Ang bango-bango ko kaya. Masigla at malinis ang kariton ng kwek-kwek, palamig at ihaw-ihaw. Nakaipron po si Kuya Leroy habang masayang nag-iihaw at nakikipagkwentuhan sa mga customer. Yun ang ginagawa niya kapag sumasapit na ang gabi. Tumutulong siya kay Ate Jonah. Nililigawan na rin kasi ni Kuya Leroy si Ate Jonah, Miss Winnie. Ako naman ang mabilis na nagbabalot ng mga paninda habang nakikipagtawanan sa mga bumibili. Pag wala naman pong bumibili, inaasar ko po sila Kuya Leroy at Ate Jonah. Salamat, boss! Special recipe ni Ate Jonah yan! Halagang malinis at tapat na pagtitinda. May kasama rin pong pagmamahal yan galing kay Lola Iska. Aba nako! Mukhang tunay na ang nagbago kayo magkapatid ha? Pero magaling ka pa rin mambola, Ella. Aba, syempre naman po, no? Anong silbi ng galing ko kung hindi ko mapapakinabangan? Lalo na po ngayong magbabagong buhay na po kami. Ay, tama ka dyan, apo. Pero mukhang si kuya po malaki talaga ang pinagbago. Oh, ako na naman nakita mo ha? Ang mabuti pa, maghakot ka na lang dyan ang customer natin. Nakakatuwa naman kayong magkapatid. Ay naku, kinikilig yan si kuya, uy! Aba, kung may papagako nyo sa akin na bubuhayin nyo siya sa marangal at disenteng paraan ng apo kong si Jonah, boto ko sa kanya. Para maging legal na apo ko na nga kayo. At magkaroon ako ng apo sa tuhod kapag nagkatuluyan kayong dalawa. Ay, gusto ko rin po yan, Lola Iska! Hindi pa nga ako sinasagot eh. Kayo talaga oh. Hoy Leroy, maiba ko ha? Baka gusto mong mag-extra bukas sa talyer. Kailangan ng tao ng kaibigan ko ron eh. Aba, hindi ko po tatanggihan yan ha. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ang pabor na yan, Mang Toryo. Salamat po. Nananaginip ba ako? Ikaw ba talaga yan, Leroy? Marunong ka na magpasalamat ha? Hindi po kayo nananaginip, Mang Toryo. Kuya ko po talaga yan. Nagpapalakas po kasi kay Ate Jonah. Uy, narinig ko yun ha. Halika nga rito na mapalo kita. Ay, ayoko nga. Ano ako, bata? Papaluin mo? Hindi, hindi ka na nga bata sa katawan. Pero isip bata ka pa rin no. Ay, tumigil na nga kayo. Baka mamaya magkasakitan pa kayong dalawang magkapatid. Leroy, dumaan ka bukas ng maaga sa bahay bago ka pumunta sa talyer ha? Pababaunan kita ng merienda. Opo, salamat po Lola Iska. Lumipas pa po ang ilang buwan at sinagot na rin po ni Ate Jonah si Kuya Leroy, Miss Winnie. Habang ako naman po, nag-aaral ulit sa umaga at nagtitinda sa gabi. Naging masaya po ang pagbabago namin at pagsisimulang muli. Mas lumawak na rin po ang pananaw namin sa buhay. Ilang buwan na lang po makakatapos na rin ako sa bagong kinuha ko sa TESDA. At nang dumating na nga po ang pagtatapos ko, nakasuporta po sa akin sina Ate Jonah, Kuya Leroy at Lola Iska. Sa wakas, nakatapos na rin po ako. Salamat sa inyong lahat Dito na magsisimula ang tunay na laban mo sa buhay, Ella. Ano bang balak mo ngayon kapatid ko ha? Siyempre, magsisimula ako sa mababa. Mag-a-apply ako sa mga call center na may Tagalog account. Aba, maganda yan. Para naman maging maayos na ang buhay nyo. Oo nga pala. Eto, ang regalo namin sa'yo. Ano to, kuya? Buksan mo na lang para malaman mo. Aba! Wow! Naku, magagamit ko to kapag nag-apply ako. Nagustuhan mo ba ha, Ella? Siyempre naman, Ate Jonah. Ang ganda kaya ng bag na to, no? Eto naman ang regalo ko sa'yo, apo. Wow! Ang ganda po, Lola Iska. Mas lalo po akong gaganda sa damit na ito. Maisusuot mo yan kapag nagtatrabaho ka na. Uy, bukod dyan ha. Kakain tayo sa labas ngayon. Saan mo gustong kumain? Sa Samgyup? Araw mo ngayon, Ella. Kaya ikaw ang mamili. Naku, manlilibre ka ba ha, Kuya Leroy? Oo naman. Kakasahod ko lang sa talyer no? Naks naman, big time ka na, kuya. Di naman. Medyo lang. Pero kailangan kong magsumikap para sa'yo. At para na rin sa nalalapit namin pagpapakasal ng Ate Jonah mo. Ano? Magpapakasal na kayo? Oo,
Oy, hindi pa. Mag-iipon pa kami para pampakasal namin. Oo ka kagad dyan ng oo. Ikaw talaga oh. Magkano pa nga lang ang naiipon natin eh. Doon din naman ang bagsak nyo, Apo. Oo nga po Lola, tama po kayo doon. Naku kayo talaga. Baka gutom lang po yan Lola. Ang mabuti pa po kumain na po tayo at i-celebrate na po natin ang pagtatapos ni Ella. Ay sige po, gusto kong kumain ng chicken at spaghetti eh. O yan, mukhang alam na natin kung saan tayo kakain ha. Halika na, orderin mo lahat ng gusto mo ha. Wow, talaga? Naku baka maubos ka agad ang sahod mo kuya. Lagot ka talaga sa sinabi mong yan, tototohanin ko. Oo na, timawa ka naman talaga eh. Anong timawa? Mana lang ako sa'yo no? Hindi kaya, mas malakas kang kumain sa akin no. Ay naku, kayo talagang mga bata kayo, oo. Tama na nga yan. Tayo na't kumain. Oo nga, tara na. Masaya po kaming nagdiwang ng araw na yon. Para po kaming isang buong pamilya, Miss Winnie. Lumipas pa po ang mga araw at natawagan na po ako ng pinag-a-applyan ko ng trabaho. Natanggap po ako sa gusto kong pasukang kumpanya, kaya masayang-masaya po ako noon. Kaagad ko po yung ibinalita kina Lola Iska. Lola Iska, Ate Jonah, Kuya Leroy, may trabaho na ako! Oh, may trabaho ka naman talaga. Ano ka ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Diba, nag-apply ako sa call center at natanggap ako. Pwede na raw ako magsimula sa isang araw. Aba, magandang balita yan, Apo. Oy, Torio, narinig mo ba yon? Rinig na rinig no? Nakakatuwa naman. Talagang nagbago na ang magkapatid. Bilib na talaga ako sa'yo, Iska! Dahil dyan, mag-iinuman kami ni Mantorio mamaya. Naku, dinamay mo pa si Mang Torio, kuya. Ate Jonah, magiinuman daw sila, Uy, sumbongera naman to Okay lang yan. Basta wag sosobra, ha? May pasok ka pa bukas, Leroy. Opo, Lola Iska. Konti lang po. Pampatulog lang po namin. Ella, paniguradong mahal ang mga bilihin malapit doon. Kaya ipagluluto na lang kita ng babaunin mo pang tanghalian kapag nagsimula ka ng magtrabaho. Ay naku, salamat po. Agahan ko pong pumasok. Pagbutihin mo yung trabaho mo, ha, Apo? Uy, huwag ka magdrama-drama ron ha. Saka matuto kang makisama. Magaling kaya ako pagdating doon. Hindi ako kagaya mo na mainitin ang ulo. Di bali nang mainitin ng ulo. Pogi naman ako. Hala, teka, nabingi yata ako ah. Ano yan, Kuya Leroy? Pugita ka? Pugita? Sa paglipas po ng mga araw ay mas lalo pong napatunayan na tama si Lola Iska, Miss Winnie. Mas naging masaya po ang buhay ko. Natuwa rin po ako na marami na akong kaibigan. Pag wala po akong pasok, tumutulong pa rin po ako kina Lola Iska at Ate Jonah. Masaya po ako na laging nakatayo sa tabi ko si Lola Iska. Walang halong pagpapanggapang kasiyahang nadarama ko ngayon, Miss Winnie. Ngayon tuluyan na kaming nakalagpas ng kapatid ko sa mga peking kapansanan. Wala na ang mga peking bandage at uling sa muka. Tapos na mga panahong nanloloko kami at nagpapanggap para makapanggansyo ng kapwa. Ang tanging makikita na lang ngayon ay ang katauhan naming puno ng pagmamahal at pag-asa tungo sa pagbabagong buhay. Sa kabanata pong yun ng buhay namin, aminado po ako na malaki ang naging papel ni Lola Iska. Pinadama niya sa amin na may pag-asa pa kami. Pag-asa na hindi namin nakita habang lumalaki kami. Sa ngayon po, kasal na po sina Kuya Leroy at Ate Jonah. Hindi na rin po nagtitinda si Lola Iska. Si Kuya Leroy at Ate Jonah na po ang namamahala sa maliit niyang kariton. Ako naman, na regular na rin po ako sa trabaho ko. Sa mga kapwa ko, tagapakinig, sana po ay may natutunan kayong aral sa karanasan naming magkapatid. Hindi ko po ipinagmamalaki ang naging trabaho namin noon ni Kuya Leroy. Alam ko naman pong mali ang tinahak naming landas noon. Pero sana magsilbing inspirasyon sa inyo ang pagbabago namin at maging gabay sa mga gustong tahakin ang tamang landas. Sa buhay naman po natin, Miss Winnie, hindi sagot ang pagsuko eh. Ika nga sa kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Mahirap man ang buhay, kapos man sa pera at ibang luho sa mundo, mas masarap pa ring lumaban ng patas na walang niloloko at nilalamangang kapwa. Dahil ito ang siyang tamang daan para makamit ang tunay na kasiyahan.
Salamat po sa pagbabahagi at pakikinig ng kwento ko. Ang inyong nagmamahal na subscriber, Ella. Sana po nagustuhan niyong ibinahagi kong kwento na karanasan ni Ella at ng kuya niyang si Leroy. Pero bago ko po tapusin ito, hindi po ito makukompleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre, Shoutout po kay Christina Sasedor, kay Joji at Dang Arugay, kay Fatma Abdul Kadil, kay Sydney Crosswind, at kay John Ronil Arnaiz na nag-comment sa Duwag na Asawa upload. Ang sabi po niya, "Hello po Miss Winnie and Sir John, silent listener sa page ninyo. Grabe po, ang ganda ng boses ninyo. Parang nasa edad 20 lang. Pa-shoutout po sa Chaton Negros Oriental, province of Dumaguete City. God bless po." Naku, thank you po sa comment nyong yan, Sir John. Nakakataba po ng puso na mukha lang kaming nasa 20 ah. Thank you so much po. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod naming upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Siyempre, ang gusto po natin, patuloy na lumaki ang ating pamilya. yes, Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. go, 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 Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!